Si Erwin Tisheba Tulfo ay ipinanganak noong Oktubre 6, 1963 sa Tacloban, Leyte. Ang kanyang ama, si Colonel Ramon Silvestre Tulfo Sr., ay isang retiradong opisyal ng Philippine Constabulary. Samantalang, ang kanyang ina, si Caridad Tisheba Tulfo, ay isang housewife. Lumaki siya sa isang puok na puno ng hamon, ngunit natutunan niyang magsikap at magsakripisyo mula sa kanyang mga magulang. Bago pumasok sa larangan ng pamamahayag, nagsilbi si Erwin sa United States Army mula 1988 hanggang 1992 at nagpatuloy sa kanyang serbisyo sa Europa hanggang 1996. Pagkatapos ng kanyang serbisyo, nag-aral siya at nagtapos ng Bachelor of Science in Business Administration mula sa University of the East noong 2005. Bilang isang mamamahayag, nakilala si Erwin sa kanyang matapang at tapat na pamamahayag. Naging host siya ng programa tulad ng Tutok Tulfo, T3, Kapatid, Sagot Kita at Mission X, na naging daan upang matulungan ng mga ordinaryong Pilipino sa kanilang mga hinaing laban sa mga makapangyarihan. Ang kanyang mga programa ay kilala sa pagbibigay ng agarang aksyon sa mga reklamo ng mga mamamayan. Noong 2022, itinilaga siya bilang kalihim ng kagawaran ng Kagalingang Panlipunan at Pagpapaunlad o DSWD sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Gayunpaman, ang kanyang appointment ay hindi nakalusot sa Commission on Appointment noong December 2022. Sa kabila nito, nagpatuloy siya sa paglilingkod publiko at noong Mayo 30, 2023, siya ay nanumpa bilang kinatawan ng ACT-CIS Party List sa mababang kapulungan ng Kongreso. Nahalal din siya bilang Deputy House Majority Leader noong Agosto 9, 2023. Sa kanyang mga plataporma, binigyang diin ni Erwin ang pagpapalakas ng mga programa para sa mga senior citizens, mga mahihirap at ang pagpapabuti ng mga serbisyong panlipunan sa bansa. Si Erwin ay kasal kay Karen Padilla Tulfo, isang matatag na katuwang sa bahay, at ang kanyang mga advokasya bilang mag-asawa, ipinakita nila ang kahalagahan ng pagkakaisa at suporta sa isa't isa. Bilang ama, ipinagmamalaki ni Erwin ang kanyang dalawang anak na babae, sina Erica 3 at Erin Guada. Ayon sa isang artikulo mula sa Philippine Star, si Erica ay nagsabing siya ay isang daddy's girl at ikwinento ang mga masasayang sandali nila ng kanyang ama, tulad ng mga paglalakbay sa Disneyland at Venice. Si Erin naman ay nagbahagi ng kanilang hilig sa pagkain ng Fruit by the Foot, na isang uri ng candy na palaging binibili ni Erwin tuwing sila ay naglalakbay. Ipinakita ng kanyang mga anak ang malalim na pagmamahalan at respeto sa kanilang ama na nagsisilbing inspirasyon sa kanilang buhay. Noong September 26, 2024, inanunsyo ni Erwin ang kanyang opisyal na pagtakbo bilang kandidato sa pagkasenador sa ilalim ng alyansang ng Bagong Pilipinas. Ang kaniyang kandidatura ay naglalayong magpatuloy ng kanyang misyon na maglingkod sa mga mamamayan at itaguyod ang mga reforma sa lipunan. Si Erwin Tulfo ay isang halimbawa ng dedikasyon at malasakit sa paglilingkod sa bayan, mula sa pagiging isang mamamahayag at tumutulong sa mga ordinaryong Pilipino hanggang sa kanyang pagpasok sa larangan ng politika. Ipinakita niya ang kanyang malasakit at integridad sa tulong ng kanyang pamilya. Patuloy niyang pinalalakas ang kanyang advokasya para sa kapakanan ng nakararami. Ang kanyang buhay ay patuloy at patunay
na sa kabila ng mga pagsubok, malasakit at pagmamahal sa kapwa ay laging magbibigay daan sa tunay na pagbabago. Mag-subscribe sa channel na ito para sa mga videong kahihiligan ninyong panoorin. Bisitahin rin ang iba pa naming mga video sa aming mga playlist. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kasama.